May matinding tinik daw sa populasyon ng Palawan porcupine. Sino ang may interest na kumain ng isang hayop na napaka-rare? Dahil sa mga tusok sa katawan, walang nagtatangkang lumapit sa kanya. Nang biglang, sa isang iglap, napadpad siya sa isang maliit na kulungan. Ano? Hindi naman namin. Bago niya ipabuka, papatunugin niya yan to warn you. Ang mga kwento ng buhayang ginagawang alaga, hindi kathang isip lang. Kahit maliit lang to, powerful itong crocodile na ito. Medyo deformed na yung snout niya, medyo it's already pointing upward. Tingnan mo yung kabilang side. I'm very curious to find out kung ano talaga ito. Nililibot ng Palawan porcupine ang lupaing ito para maghanap ng pagkain. Dahil sa mga tusok sa katawan, walang nagtatangkang lumapit sa kanya. Nang biglang, sa isang iglap, napadpad siya sa isang maliit na kulungan. Ang dapat sana'y malayang nilalang. Ang Palawan porcupine ay tinatawag ding durian dahil sa kanyang mga tusok sa katawan. Kung ang iba, matapang na hinaharap ang kalaban, ang mga durian kailangang talikuran ng kaaway para magtagumpay. Ito ang tamang pwesto para maitusok niya ang kanyang mga quills o buhok na patusok sa kanyang predators. Kapag natusok, babaon ito sa balat ng kaaway. Pahirapan itong maalis at pwedeng magdulot ng impeksyon kapag hindi naagapan. Maaari kasing may daladalang bakterya ang kanilang mga quills. Mailap at nakatira sa makapal na gubat ang endemic na hayop na ito sa Palawan. Pero ang pag-aalaga-alang durian na ito sa bayan ng Aborlan, mabait daw sa tao. Kalika. Ang durian na ito, isa palang alaga. Siya si Dory. Parang anak na rin po kasi talaga hindi pinapabayaan. Pag araw-araw po yung binibigyan, umaga tapo ng pagkain nila. Saan galing to si Dory, sir? Dito lang din po, nabili namin. Maliit pa po yan. Hindi intensyon ni Cesar na alagaan si Dory. Pero dahil sa awa, minabuti niyang bilhin na lang ito para mabuhay. Pero bawal yan. Ano? Alam niyo, bawal. Pwede kayong makasuhan. Pwede kayong magkaroon ng permit. Kung halimbawa, meron kayong sapat na kakayahan para mag-feed. Meron kayong yung lugar ninyo ay merong maganda. Kumbaga, malawak, ganyan. And then, yung cage na paglalagay nyo sa kanila ay maayos, no? So if you can satisfy all these things, plus yung animal ay hindi, kumbaga, will not thrive otherwise sa wild at hindi na pwedeng i-release back into the wild. Kagaya po ng case nito kasi bata nyo pa siya ang nakuha, no? Yun po yung mga hindi na marirelease eh. Napansin kong imprinted o sanay na rin sa tao si Dory. Kaya mahihirapan na rin ibalik siya sa wild. Di-discourage namin talaga yung pagiging pag-aalaga o ginagawang pet yung mga wildlife. Kasi may mga role na ginagampanan yan sa ating kapaligiran, sa environment, na dapat nandun lang talaga sila. Ito na rin ang unang pagkakataon na masuri si Dory ng veterinaryo. Okay.
Yehey! Okay. Oh, ano? Hindi naman naanuhin. So, gusto natin ma-determine kung si Dory nga ay talagang si Dory. Here's really a female. Ayan, walang penis, walang testicles. Babae nga siya. Makita mo yung itsura nung ano niya, yung kanyang tenga at saka parang guinea pig talaga yung itsura. Yung colors ng kanyang ng kanyang hairs, no? Sa taas, darker yung color hanggang sa nagla-lighten as it goes down, no? Ito yung kanyang pinaka-defense, no? This one. At saka pinapatunog yan eh. Bago niya ipabuka, papatunogin niya yan to warn you. Yung rattling sound. Binigyan ko ng bitamina si Dory. Pero ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, kailangang i-turn over na lang si Dory sa kanilang opisina. Bibigyan namin sila ng turnover receipt and then magkakaroon niya ng rehabilitation sa PWRCC. Meron tayong mga wildlife specialist na nandoon sa PWRCC na marunong kung paano mag-rehabilitate ng ganyang klaseng mga hayop. Sa pagbisita ko sa rescue center na ito sa Palawan, nakita ko ang iba't ibang endemic species o hayop na dito lang pwedeng makita. Isa sa mga residenteng hayop dito, ang Palawan porcupine o durian. Dito natin nga-observe yung Palawan porcupine. Grabe yung conservation efforts na ginagawa nila. An organization like Katala can only handle so much species na pwedeng i-rescue dito. Itong porcupine, bago pa lang ito, in this enclosure, magkakaroon tayo ng chance ma-observe yung behavior. Sa kulungang ito, nagtatago ang mga durian. Nandito sila para magparami. Kahit nocturnal o sa gabi lang gising ang mga Palawan porcupine, tinuruan daw sila ng mga nangangalaga na mamuhay sa umaga upang mas mapag-aralan ang kanilang behavior. Maya-maya pa, lumabas na mula sa butas ng kanyang kulungan ang isang Palawan porcupine. Diretso, lantak na sa gulay mula sa kanyang kainan. Mga Palawan porcupine ay mga herbivore. Ibig sabihin, mga halaman ang kinakain nito. Isa sa linalantakan nila ay ang mga buto ng halaman. Kaya ang mga ito ay mabisang seed disperser o natural gardeners sa wild. Kwento ng researcher specialist ng Katala Foundation na si Lemuel, may matinding tinik daw sa populasyon ng Palawan porcupine. Kaya po namin naging focus yung Palawan porcupine kasi undetected din siya. And then meron kaming nasagap na threat sa field na siya ay nanganganib na rin dahil nagiging popular na siya sa illegal wildlife trade. Parang bushmeat din siya, yung karne niya. Sino ang may interest na kumain ng isang hayop na napaka-rare, Ano yung mga na-discover nyo na nakaka-alarma na bukod sa kanilang karne is meron pa palang isang international na illegal interest dito sa Palawan porcupine. May mga derivatives na pwedeng makuha sa mga porcupine. And then, parang ano lang kasi ito ay parang black market, ganyan. Yung ginagawa namin ngayon, nagkaroon kami ng roundtable discussion sa mga law enforcement para sa trade nga nito, para maiwasan natin na magsimula na mag-boom yung trade ng porcupine. Kasi iniwasan natin na maging next pangolin. Madaling hulihin ang mga Palawan porcupine dahil sila ay nakatira sa mababang parte ng gubat. Dahil dito, itinuturing na sila na vulnerable species. Kaya naman paalala ng grupo, huwag silang patayin o gawing alaga para hindi na mabawasan pa ang bilang nila sa wild. Ayaw rin naming matutok yung atensyon ng iba na meron palang parang
may demand pala. So kami parang laylo lang na nag-iingat din kami or sinasabihan namin yung mga law enforcement. Ang tusok na taglay ng mga porcupine ay isang sandata para mabuhay, hindi lang laban sa ibang hayop. Dahil sa kanilang mundong ginagalawan, tayong mga tao ang pinakamatindi nilang kalaban. Maganda ang panahon, kaya ang batang buhaya na si Aramila masayang nagbibilad sa ilalim ng araw. Nang biglang may taong dumating at hinuli siya. Ang kawawang buhaya binenta sa isang resort at inilagay sa maliit na kulungan, kung saan madalas siyang binabato ng mga tao. Ang mga kwento ng buhayang ginagawang alaga hindi kathang-isip lang. Pinuntahan ko ang resort kung nasaan ang buhayang si Aramila. Meron po kayong mga animals na inaalagaan dito po? Ito lang, sir. May mga permits po ito? Wala pa, sir. Wala pa. Paano po napunta sa inyo itong crocodile? Ay, binili lang namin, sir. Dinala dito sa amin. Sabi niya, may crocodile ako. Ipabili ko sa inyo. So, binili namin ng 5,000. Ay, ganun po. Pero saan niya naman nakuha? Sa Pulangi River. Sila ng fishing? Isda. So, yan ang nakuha. Sa scale patterns ng buhaya, isa itong bukarot o Philippine crocodile. Ang mga bukarot endemic o dito lang sa Pilipinas makikita. Base sa IUCN Red List o Threatened Species, critically endangered na sila. Ibig sabihin, nanganganib ng maubos ang kanilang lahi. Dahil maliit lang itong Philippine crocodile, my judgment was I could handle it without using ropes by just capturing it in the proper place na hindi ako makakagat at hindi siya masasaktan. Kahit maliit lang to, ay powerful itong crocodile na ito. Look at the snout, oh. Medyo deformed na yung snout niya, medyo it's already pointing upward. Yung base ng jaw niya masyadong malapad itong part na ito. Siguro nagkaroon ka ng possible metabolic bone disease kaya medyo deformed ang itsura niya, no? Nagkakaroon ng metabolic bone disease ang mga buhaya kapag hindi sila madalas nasisikatan ng araw. Makikita nyo, itong mga scutes niya wala pang bawas. Ibig sabihin galing talaga sa wild itong Philippine crocodile na ito. I'm holding one of the most endangered Philippine reptiles dito sa buong mundo, no? And nakita natin siya dito sa isang maliit na enclosure. Ano po yung mga bato na linagay nyo lang dito? Bato lang yun sa galing sapa. Ito? Opo. Itong nasa gilid? Laglagay ko mga tao, sir. Binabato? Binabato ng... Dahil sobrang daming nag-abuse because they wanted to make this poor crocodile move. Binabato ng mga ganito. Mahigit 700 piraso ng bato ang nakuha namin sa kulungan ni Aramila, kasama ang ilang kahoy at mga basura. Ibig sabihin, 700 times binato itong crocodile na ito. Nakakaawa talaga. Dinala namin sa isang clinic si Aramila para ma-x-ray. Sir Albert, may nakita na ba tayo? Uy, perfect x-ray. Ang ganda na kumuha niyo, ha? Pero, ano yan? Nagulat kami sa nakita namin.
Tama ang suspecha ko. Doon sa kulungan niya po kasi maraming batang nagbabato. And suspecha ko na baka mamaya nakalulo ng bato. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na bato yung nakita natin, no? On the AP side. Pag naglateral tayo, mabibilang natin. Sa pangalawang x-ray, naging mas malinaw ang lahat. Ito yung x-ray ng posterior part of the crocodile. May konting deformity dito kasi sa kanyang mga femur, ano? Dapat yan straight yan eh, pero may angle. So, meron din siyang a certain degree of metabolic bone disease. Hindi lang si Aramila ang may ganitong kwento. Kahit anong bangis ng isang buwaya, sa oras na ikulong ito ng mga tao, nawawala ang kanyang bagsik. 3 dekada nang naninirahan sa planta ng yelo ang saltwater crocodile na si Georgia. Ang malaking parte ng tiyan ni Georgia, mukhang hindi lang simpleng bukol. Katulong ang lokal na DNR ng Zamboanga Sibugay, sinubukan naming i-restrain si Georgia para masuri ang kalusugan nito. Sa wild, matindi ang predatory instinct ng mga buwaya. Konting kaluskos, nararamdaman na nila agad. Ayaw matanggal. Ikot. Okay na. Huwag na galawin. Come on, ikot. Ikot, boy. Ayaw na niya eh. Pero halos hindi pumalag si Georgia. Ayaw umiikot eh. Hindi, okay lang yan. Dapat iikot na yan eh. Okay na yan. Sige lang. Ayan o. Oh. Wait. Ikot pa. Doon ka sa kabila. Makabuka pa ha. Luwag ng konti para umiikot. Nang biglang Okay, no? Ito yung pinakabukol na concern natin. Ang tigas niya. Tingnan mo yung kabilang side, oh. It's not supposed to be like this. Parang solid mass talaga yung nasa loob. para malaman kung ano ang bukol sa tiyan ni Georgia, dinala namin siya sa ospital. Ayun, oh. Oh my God. Stones. Puro stones. Ang dami niyang stones dito. Iniisip ko, yung mga bato na ito, baka minsan sa pagkuha niya ng pagkain, kaya nakakasama dun yung mga rocks, no? Itong ganito doon, mga kanyang kalalaki. Kasi kaya ako po tinatanong, dahil posible kasi na kung kumain siya, tapos nilunok niya yung bato, mas, makikita natin, same thing. Pwede kasing gano'n eh, nakikita natin yan sa ibang animals eh. Sa mga buhaya, normal na meron silang bato sa loob ng kanilang stomach. Pero iyon ay ginagamit nila ng mga maliliit na bato na yon para pangtulong sa kanilang pantunaw. Pero kung yung mga bato na yan ay medyo malalaki, eh hindi normal yan sa buhayang yan. Maaring napapagkamalian niya na iyan ay pagkain, maaring binabato sa kanyang mga kulungan. Hihirapan na tayong kunin yung mga bato na yon sa loob ng katawan niya, no? Ginagamit ng mga buwaya ang mga bato sa kanilang tiyan para makatulong sa pagtunaw ng pagkain. Pero kung masyadong malalaki ang mga bato, maaari itong maging dahilan ng pagkakasakit. Sa kalaunan ay pwedeng humantong sa kamatayan. Sa ngayon, nasa pangangalaga ng isang pribadong individual si Aramila. Namamalagi siya ngayon sa isang farm
kung saan sapat ang naibibigay na pagkain at wala nang nambabato sa kanya. Habang si Georgia, 5 buwang binigyan ng gamot para makatulong sa pagliit ng mga bato sa kanyang tiyan. Mas masigla na raw ito ngayon ayon sa mga nagbabantay ng ice plant. Sa tuwing makakakita tayo ng mga hayop na nasa kulungan, huwag natin silang batuhin o saktan. Dahil kung may dapat mang ibato sa mga buhay ilang, yun ay ang pagkakataong mabuhay sila ng malaya sa natural nilang tirahan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.